Nilay-nilay sa daan ng krus. Pabalikan natin ngayon sa ating mga puso at isipan ang mapagpakasakit na paglalakbay ng Panginoong Hesus patungo sa Kalbaryo upang maganap ang pagliligtas niya sa atin. Aalalahanin natin ngayon na ang kanyang paghihirap ay tanda ng kanyang wagas na pag-ibig. Ang kanyang pagpasa ng krus ay salamin ng pag-ako niya sa ating mga kasalanan. Ang kanyang pagpapakasakit ay sukatan ng kanyang pagpapatawad. Pangunahan nawa tayo ng Panginoong Hesus sa pagbagtas ng kanyang mga yapak upang ito'y maisagawa natin na may pagsisisi sa mga nagawa nating mga kasalanan at pagpapahalaga sa kanyang ipinamalas na pag-ibig sa atin. Ngayon ay simulan na natin ang pagtahak sa daan ng krus. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, sa pagtahak namin sa daan ng iyong krus, tulungan mo kaming makita namin ang iyong paghihirap at kahulugan nito sa aming buhay. Lalo tigit sa gitna ngayon ng malawakang krisis tungkol sa kalusugan dulot ng COVID-19. Naway magandaan ito upang ang iyong krus ay magsilbi naming sandigan at ng aming pananampalataya sa iyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noon ang una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang istasyon, si Jesus at ang mga alagad sa huling hapunan. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 11, talata 23 hanggang 26. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-pirasayon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi tayo magkatipon-tipon ngayon bilang isang pamayanan. Subalit, walang makakahadlang sa atin upang pag-isahin ang ating mga puso sa ngalan ng Panginoon. Sa panahong ito ng quarantine, ramdam natin ang kahalagahan ng pagiging simbahan. Ramdam natin ang halaga ng pagiging isang pamayanan. Panginoon, kahit kami malayo sa isa't isa, tulungan mo kaming manatiling nagkakaisa sa isang diwa. Gawin mo kaming magkaisa sa panalangin at sa paglilingkod sa mga nangangailangan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nun sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalawang istasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 22, talata 39 hanggang 42, 44 hanggang 45. Papuri sa iyo, Panginoon. Gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga Olibo, kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila, mga 1 pukol ng bato ang layo, at doon lumuhod at nanalangin. Sabi niya, "Ama, kung maaari po ay ilayo po sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. At pumatak sa lupa ang kanyang mga pawis na parang malalaking patak ng dugo. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Gayon na lamang ang hinagpis ni Jesus na nagdulot ng pagpatak ng kanyang pawis sa lupa na tila bagang mga patak ng dugo. Marami ang naghihinagpis ngayon. Marami ang naghihirap dahil sa kawalan ng kasiguruhan sa kanilang buhay. Marami ang nawalan ng trabaho. Marami ang nawalan ng kita. Marami ang walang matitirhan, ang nagugutom at natatakot. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin ang aming takot. Huwag po nawang mapabayaan ang mga dumadaan sa karagdagang hirap at mas mabigat na pagdurusa dahil sa krisis na ito. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo din sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawag namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paitulad sa tukso at tiyago kami sa masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikatlong istasyon,
Si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 14, talata 60 hanggang sa mga sumusunod. Papuri sa iyo, Panginoon. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, "Ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng mapagpalang Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ako nga." Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan na makapangyarihan sa lahat. Makikita rin ninyong siya'y dumarating na nasa alapaap ng kalangitan. Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan pa ang mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang inyong desisyon?" Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at ibang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos sila si Jesus at dinala nila kay Pilato. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Wala sa katuwiran ang hatol na kamatayan kay Jesus. Hindi makatarungan ang hatol. Subalit, buhay natin na naging bunga ng kanyang kamatayan. Marami na ang namatay dahil sa salot na ito. Hindi lang mga pasyente, kasama na din ang mga doktor at iba pang nangangalaga sa may sakit. Lubhang malungkot ang ganitong pagkamatay. Itinataas natin silang lahat sa awa ng Diyos. Idinadalangin natin ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ipinagdarasal din natin ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkamtin ng may kapal. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaitulad sa tukso, at mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala ng babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Salawa.
ang ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagputong ng koronang tinig. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 27, talata 22 hanggang 29. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" At sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus." "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, "Ipako siya sa krus." Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Buo at ganap ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa Ama. Buong puso niyang tinanggap ang bigat ng pagdurusa. Marami ang nag-aalay ng kanilang sarili para maging maayos at epektibo ang quarantine na ito. Nariyan ang mga pulis, ang mga sundalo, ang mga kawani ng barangay, mga nagtatrabaho sa security, sa kalinisan, at sa sektor ng pagkain. Hindi biro ang hirap na kailangan nilang pagdaanan, maisagawa lamang ang hinihingi ng kanilang tungkulin. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng patuloy na tumutupad sa kanilang tungkulin sa gitna ng panganib. Ilayo mo sila sa lahat ng kapahamakan at sa anumang karamdaman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala ng babaeng lahat at pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara rin sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang ikalimang istasyon, pinasa ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagbasa mula sa mabuting balita ni San Mateo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinanggap ni Jesus ang krus. Mahirap man at mabigat, pinasa ni Jesus ang krus ng may pananalig at pagmamahal. Nabigla tayong lahat sa pagdating ng quarantine na ito. Abala tayong lahat sa ating mga sari-sariling buhay. Bigla na lamang huminto ang lahat. Ito ang ating krus. Ang pananatili sa sari-sarili nating mga tahanan ay tanda ng pananalig na makayanang supuin ang salot na ito. Papasanin natin ang krus na ito, tandaan ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Papasanin natin ang krus na ito dahil nauunawaan natin ang halaga ng buhay. Panginoon, hindi madaling baguhin ang mga bagay na nakasanayan na araw-araw. Subalit batid namin na ang pagpasa ng krus ay nangangahulugan ng sakripisyo. Tulungan mong matupad namin ang pagbabagong ito sa diwa ng pagmamalasakit at pagmamahal. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong sa una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Na
Ang ika-6 na istasyon. Si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba't pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 53, talata 4 hanggang 6. Tunay niyang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iniparusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay katulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa pagod, nadapa si Jesus. Subalit kailangan maging malakas. Kailangan tumayo at ituloy ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi madali makipaglaban sa mga kaaway na hindi nakikita. Hindi natin alam kung anong gagawin, kung saan magsisimula, kung paano iiwas sa pagkadapa. Pero kailangan bumangon. Kailangan lakasan ng loob. Kailangan ituloy ang laban hanggang mapagtagumpayan ang krisis na ito. Kailangan natin ang mga pinuno magbibigay sa atin ng lakas. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang mga pinuno sa pamahalaan at sa simbahan. Pagkalooban mo sila ng karunungan upang laging maninag ang tamang landas. Pagkalooban mo din sila ng tibay ng loob upang manatiling tapat sa iyo hanggang wakas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karayaan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahitulo sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at ipinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Kahit
manifestasyon. Tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagbasa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Kabanata 15, talata 21. Nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid. Si Simon na taga Cirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Nangangailangan ng tulong si Jesus. Salamat kay Simon na taga Cirene, na ipagpatuloy ni Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi natin mapagtatagumpayan ang krisis na ito kung wala ang tulong ng mga naglilingkod sa larangan ng medisina. Mga doktor, mga nurse, at lahat ng mga nagtatrabaho sa ospital. Sila ang ating mga bayani ngayon. Marami na sa kanila ang napapagod na, nagkakasakit na, at yung iba, namatay. Ang pagtupad sa kanilang tungkulin ay pag-aalay ng kanilang buhay. Hindi matatawaran ang kanilang paglilingkod. Panginoon, idinadalangin namin ang lahat ng mga nagtatrabaho sa larangan ng medisina. Pagkalooban mo sila ng lakas at inspirasyon upang hindi sila panghinaan ng loob. Ilayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
istasyon, nakasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Pagbasa mula sa Mabuting Balita ayon kay San Lucas, Kabanata 23, talata 27 hanggang 31. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa Kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo yung inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tagunan ninyo kami, at sa mga burol, itago ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo?" Lumapit kay Jesus ang ilang kababaihan ng Jerusalem upang magdulot sa kanya ng kalakasan ng loob. Sa totoo, si Jesus ang nagdulot ng lakas ng loob sa mga kababaihan ito. Ang buong daigdig ang nararanasan nating crisis ngayon. Apektado ang lahat. Kaya naman, ang lunas sa pagsubok na ito ay nangangailangan din ng pandaigdigang tugon. Inaasahan ang pagkikiisa ng lahat. Inaasahan ang pag-ambag ng bawat isa. Kung paano nagbigay ng lakas ng loob si Jesus, gayon din inaasahan ang lahat na nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng sa kanyang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pinaghaharian kami ng takot sa pag-aalala. Palakasin mo ang aming loob sa katotohanan hindi magkamalayo sa amin. Magkaloob mo sa amin ang biyaya upang mabuo kami bilang isang pandaigdigang pamayanan na sama-samang kikilos sa pagsubok sa crisis na ito. Amen. Ama namin sa masalangit, kasambahin ng ngalan mo. Mapasamin ang karya mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintong sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa bayan lahat, pinagpala naman ang mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapayanan sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Kailangan
sa siyam na istasyon, si Jesus ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagbasa ayon sa kay San Lucas, Kabanata 23, talata 33 hanggang 35. Nang dumating sila sa isang bundok na tinawag ng Buo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Binago ni Jesus ang krus mula sa pagiging tanda ng parusa at kahihiyan tungo sa pagiging tanda ng pag-asa at buhay sa pamamagitan ng wagas na pag-aalay ng kanyang sarili sa ngalan ng pagmamahal. Hindi biro ang panganib na ating kinakaharap ngayon. Hindi pa natin lubos na maunawaan kung saan tayo dadalhin ng krisis na ito. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan. Subalit, hindi tayo nawalan ng pag-asa. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Tanglawan mo ang aming isip upang lagi naming makita ang inyong paggabay. Palakasin mo ang aming loob upang lagi namin piliin makita ang iyong paggabay. Palakasin mo ang aming loob upang lagi namin piliin magtiwala sa iyo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, kaparang sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Kaya
ng 10 istasyon, pinatawad ni Jesus ang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat Sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 23, talata 39 hanggang 43. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawi. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagpapatawad pa rin ang nasa puso ni Jesus kahit nakapako na sa krus. Pinili ng magnanakaw ang manalig kay Jesus. Binago naman ni Jesus ang buhay at kinabukasan ng nagbalik loob na magnanakaw. Dahil sa quarantine, napakaraming oras ang bigay sa atin. Mga oras at panahon upang maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay ang panahon ng pagpili, babalik sa dating nakagawian at pagpanibaguhin sa pagsunod sa Panginoon. Ito ay pagkakataon upang hayaan nating baguhin tayo tungo sa kabutihan. Panginoon, hayaan mong panibaguhin kami ng iyong awa. Tulungan mo kaming bigyang halaga ang mga tunay na kayamanan sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng lakas upang lagi naming piliing sumunod sa iyo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa Diyos at iatya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Malhali sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara sa una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako
Ika-11 istasyon. Si Maria at Juan sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 11, talata 25 hanggang 27. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nanatiling nakatayo sa paanan ng krus si Maria, kasama niya si Juan. Hindi nila iniwan si Jesus. Maraming bagay sa krisis na ito ang hindi natin nauunawaan ng lubos. Marami ang hindi natin naiintindihan. Subalit hindi tayo pinanghihinaan ng pananampalataya. Hindi natin hahayaang panghinaan tayo ng loob. Mananatili tayo kay Jesus. Hindi tayo lalayo sa Kanya. Panginoon, marami kaming hindi nauunawaan. Subalit lubos ang tiwala namin sa iyo. Nananalig kaming kapiling ka namin at hindi mo kami pababayaan. Palakasin mo ang aming pagtitiwala upang lagi kaming manatili sa iyo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami Panginoon ng aming kakanin sa araw-araw at katawanan mo kami sa aming mga sala para nakapagtawag namin sa nagkasala sa amin at huwag mo kami ibigay sa luso at iatya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Iwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara sa una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Kung
istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 23, talata 44 hanggang 46. Nang mag-iikalabing-dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang kamatayan ni Jesus ay nagdulot sa atin ng buhay. Kagalingan natin ang bunga ng kanyang pagkamatay sa krus. Napakarami nang nagkakasakit dahil sa virus na ito. Libo-libo ang may karamdaman sa buong mundo. Hilingin natin sa Diyos ang kanilang paggaling. Panginoon, Ikaw ang aming dakilang manggagamo. Dalangin namin ang paggaling ng lahat ng dinapuan ng COVID-19. Palakasin mo ang kanilang loob sa katotohanang hindi sila nag-iisa dahil kasama kanila. Ipagkaloob mo sa kanila ang lakas at pag-asa. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso kalooban. Ngunit hindi lahat ay mailang. Na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ko lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa at pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na tulad mo? Bakit ang mundo ngayon'y gulong-gulong? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo. Ang ikalabing-tatlong istasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 27, talata 57 hanggang 60. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, ang isang mayamang taga-Arimatea na taga-sunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus,
kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ng isang malaking batong panakip at saka umalis. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ibinaba mula sa krus ang walang buhay na katawan ni Jesus. Inilagak ito sa bisig ni Maria. Inilagak naman ito ni Maria sa libingan. Hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na ang mawala ng mahal sa buhay sa panahong ito. Hindi natin lubos maisip ang hirap ng hindi mabantayan o makausap o mahagka ng iyong mahal sa buhay sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Hindi natin kayang ipaliwanag ang kirot ng mamatayan sa ganitong klaseng pagkakataon. Panginoon, idinadalangin po namin ang mga pamilya at kaibigan ng mga nagkasakit dahil sa virus, lalong-lalo na iyong mga kamag-anak at mga kaibigan ng mga pumanaw. Palakasin mo ang kanilang kalooban sa katotohanang ikaw ay kapiling nila at ipagkaloob sa kanila ang kapanatagan ng kalooban. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaya
ikalabing-apat na estasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagbasa mula sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 28, talata 1 hanggang 2, talata 5 hanggang 6. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tignan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tignan ninyo ang pinaglibingan sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi katapusan ang libingan, hindi katapusan ang kamatayan. Si Jesus ay muling nabuhay. Marahil, marami ang nakakaramdam na tila binabalot tayo ngayon ng dilim at tila walang liwanag na naaaninag sa kinabukasan. Ang totoo, may bagong liwanag na naghihintay, may bagong buhay sa hinaharap, may pag-asa sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi man natin lubusang maunawaan kung paano o kung kailan, subalit matibay ang ating pananalig na may bagong buhay na inihanda para sa atin. Malalampasan ng buong mundo ang krisis na ito. Panginoon, puspusin mo ng pag-asa ang aming mga puso. Akayin mo kami sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Gawin mo kaming matatag upang mapanatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para mapagpatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara sa una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay.
panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Aming Panginoon, sa panahong ito, ang mundo ay umaharap sa isang malawakang krisis na pangkalusugan. Tulungan mo kami, aming Ama, na ipagdasal ang aming kapwa at sarili sa gitna ng pagsubok na ito. Pinagdarasal po namin ang aming mga frontliners, medical workers, mga pulis, sundalo at public servants. Bigyan niyo po sila ng matatag na kalusugan, tibay ng kalooban at pananampalataya. Pag-ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara nung sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitila ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasang tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagturusa. Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.